Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao grade 8. Magandang buhay! Mabuting tao sa mga mag-aaral na ikawalong baitang. Dahil sa ESP, kayo'y tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin para sa Quarter 2, Week 2 ay ang mga pagsubok sa pamilya. Ang lilinanging pagpapahalaga, values to be developed, matatag, resilience. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay sa pagiging matatag sa pamamagitan ng pagtataglay ng positibong pananaw sa buhay at pagtulong sa sarili na malampasan ang mga pinagdaraanang pagsubok. Natutukoy ang mga pagsubok sa pamilya. Napatutunayan na ang mga pagsubok sa pamilya ay kailangan unawain at matanggap upang magsilbing inspirasyon at gabay sa hinaharap. Nakapaglalapat ng mga wastong pagtugon sa mga nararanasang pagsubok sa pamilyang kinabibilangan. Narito ang kahalagahan sa pag-unawa at pagtanggap sa mga pagsubok sa pamilya. Maraming hamon ang kinaharap ng pamilyang Pilipino sa kasalukuyang panahon. Ang mga hamong ito ay nagpapahina sa katatagan ng pamilya at nagiging dahilan ng unti-unting pagkawasak nito. Nararapat na suriin kung paano sinisira ng mga problemang ito ang kaayusan ng pamilyang Pilipino, lalo na ang pagbubuklod at pagmamahala ng bawat miyembro nito. Mahalagang magkaroon ka bilang kabataan ng kahandaan sa pagharap at paglugtas sa mga problema at isyung nakakaapekto sa pamilya. Makagagawa ka rin ng mga hakbang upang mapagtagumpayan ang krisis na maaaring maranasan ng kinabibilangang pamilya. Ano-ano nga ba ang hamong kinaharap ngayon ng pamilyang Pilipino? Napaisip ka ba? Narito ang ilan sa mga hamong ito. Una, mga bago sa pagpapahalaga ng mga kabataan. Isang pananaliksik ang ginawa ni Ken Erickson noong 2006 tungkol sa mga kabataang Pilipino na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na lumalarawan sa mga pagbabago ng pamilyang Pilipino. Sa pag-aaral na ito ay naipakita na ang pangunahing kinalabasan ng survey ay may kinalaman sa pangunahing hamon sa katatagan ng pamilyang Pilipino. Narito ang mga hamong ito. Una, lumalaki ang kawilihan, panahon at paggasta kaugnay sa teknolohiya. Lumalaki ang porsyento ng mga kabataan na nawiwili at gumagamit ng teknolohiya tulad ng cellphone at internet. Bilang resulta, nabawasan ang panahon ng mga bata sa sports o mga physical na aktibidad. Kasabay nito, nangunguna sa kanilang pinaggagastahan ang paggasta sa internet cafe, prepaid phone cards o postpaid cellphone. Ikalawa, bumuti ang pagtingin sa pag-aaral bilang paraan ng pag-angat sa buhay. Ngunit, malaki pa rin ang porsyento ng mga kabataang hindi seryoso sa kanilang pag-aaral. Tatlo, praktikal ang kanilang pag-iisip, ngunit itinuturing nila na ang pagtatrabaho sa ibang bansa ang katuparan ng kanilang pangarap. Kaapat, hindi malayo ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Halos kalahati sa mga kabataan ay wala ang isa o parehong magulang na nagreresulta rin sa dumaraming mga kabataang umaalis mula sa kanilang pamilya o teen migration na kadalasan ay dahilan sa pag-aaral. Ikalima, sa pagdaan ng panahon, ang kanilang moral na pagpapahalaga ay hindi bumubuti
at lalo pang lumalala sa ilang gawain tulad ng paggamit ng droga, karahasan, pagkitil ng sariling buhay, pakikiapid at iba pa. Ikalawa, ang liberal na oryentasyon na pagsasama o pag-aasawa at pagpapamilya. Sa kasalukuyang, parami ng parami ang pagnanais na magsama na lamang ng walang kasal o pananagutan ng pag-aasawa o tinatawag na live-in. Ngayon sa ating bansa, sa kadahilanan ng paghihiwalay ng mag-asawa, pag-aabandona sa anak, pag-aanak sa labas, pag-aasawa ng maaga, at pagtatrabaho sa ibang bansa. Ikaapat, paglaganap ng mga watak na pamilya, broken families. Ang kawalan ng mga pagpapahalaga tulad ng pagsasakripisyo, pagpaparaya, malalim na pag-unawa, at pagpapatawad ay nagtutulak sa mga mag-asawa na maghiwalay bilang resulta. Maraming anak ang napapariwara dahil sa kawalan ng sapat at tamang pagsubaybay. Ikalima, karalitaan. Ito ang pangunahing ugat ng mga suliraning kinaharap nito. Ang karalitaan ay dahilan ng pagkakaroon ng child labor, prostitution, pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot, at iba pang masamang epekto nito. Ika-anim, impluwensya ng media at teknolohiya. Malaya at madali ang paggamit nito sa tahanan, ngunit marami sa mga nakikita rito ay may temang karahasan, kalaswaan, at pagkamateryoso na nagdudulot ng mga maling pagpapahalaga at pananaw sa buhay. Narito naman ang paglalapat ng mga wastong tugon sa mga nararanasan ng pagsubok sa pamilyang kinabibilangan. Tunay na mahalagang makabuo ng mga tiyak na hakbang ang pamilyang Pilipino upang mapaglabanan ang mga hamong kinaharap nito. Dapat na mapanatili ang kanyang pagiging matatag at magkaroon ng mapayapang makipag-ugnayan upang magkaroon ng ang kasapi ng isang mabuti at moral na pamumuhay. Ayon kay Archbishop Angel Lagdameo, isang obispo na nagtataguyod ng katatagan ng pamilya upang hadlangan ang paglaganap ng mga salik na nakasisira sa katatagan ng pamilyang Pilipino, kailangan ng sama-samang pagsisikap ng lahat ng kasapi ng pamilya upang mapanatili ang katatagan nito. Narito naman ang ilang hakbang upang mapagtagumpayan ng pamilya ang mga suliraning kinaharap nito. Ayon kay Punsalan, PG, Gonzales C.C. Marte, NC and Nicolas MD, 2019. Una, muling pagtibayin ang buhay pampamilya batay sa diwa ng pananampalataya sa Diyos. Ikalawa, paglaanan ng material, pangkabuhayan, biological, kultura at espiritual na mga pangangailangang pampamilya. Ikatlo, pag-ibayuhin at pagtibayin ang paninindigan na ang asal ay mahalaga para sa isang sagradong pagsasama. Ika-apat, maituro ang tamang paghahanda sa pag-aasawa upang magampanan ang mga tungkulin at pananagutan tungo sa responsableng pagmamagulang. Ikalima, masiguro na ang tahanan ay itinuturing na mahalaga at bukal na pinagmumulan ng kaligayahan ng bawat kasapi ng pamilya. Ika-anim, magkaroon ng matibay at malakas na pagsalungat sa mga immoral na pelikula o palabas, gayon din sa lahat ng uri ng pornografiya upang makaiwas sa tukso, pagnanasa
at kasamaan na patuloy na sumisira sa ugnayan ng pamilya at ng mga miyembro nito. Ikapito, kilalanin at tugunan ang mga espiritual na pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya upang makapamuhay ng matuwid ayon sa turo ng simbahan o relihiyong nabibilangan. Ikawalo, maitaguyod at maipahayag ang kahalagahan ng pamilya sa lipunan sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga pag-aaral, kapulungan, lathalain, narito naman ang paglalapat ng mga wastong tugon sa mga nararanasan ng pagsubok sa pamilyang kinabibilangan. Tunay na mahalagang makabuo ng mga tiyak na hakbang ang pamilyang Pilipino upang mapaglabanan ang mga hamong kinaharap nito. Dapat na mapanatili ang kanyang pagiging matatag at magkaroon ng mapayapang pakikipag-ugnayan upang magkaroon ng kasapi ng isang mabuti at moral na pamumuhay. Ayon kay Archbishop Angel Lagdameo, isang obispo na nagtataguyod ng katatagan ng pamilya upang hadlangan ang paglaganap ng mga sadik na kasisira sa katatagan ng pamilyang Pilipino. Kailangan ng sama-samang pagsisikap ng lahat ng kasapi ng pamilya upang mapanatili ang katatagan nito. Narito ang mga hakbang upang mapagtagumpayan ng pamilya ang mga suliraning kinaharap nito. Ayon kay Punsalan TG, Gonzales CC, Maarte NC, and Nicolas MD ng 2019. Una, muling pagtibayin ang buhay pampamilya batay sa diwa ng pananampalataya sa Diyos. Ikalawa, paglaanan ng material, pangkabuhayan, biyolohikal, kultura at espiritual na mga pangangailangang pampamilya. Ikatlo, pag-ibayuhin at pagtibayin ng paninindigan na ang asal ay mahalaga para sa isang sagradong pagsasama. Ikaapat, may turo ang tamang paghahanda sa pag-aasawa upang magampanan ang mga tungkulin at pananagutan tungo sa responsableng pagmamagulang. Ikalima, masiguro na ang tahanan ay tinuturing na mahalaga at bukal na pinagmumulan ng kaligayahan ng bawat kasapi ng pamilya. Ika-anim, magkaroon ng matibay at malakas na pagsalungat sa mga immoral na pelikula o palabas, gayon din sa lahat ng uri ng pornografiya upang makaiwas sa tukso, pagnanasa at kasamaan na patuloy na sumisira sa ugnayan ng pamilya at ng mga miyembro nito. Ikapito, kilalanin at tugunan ng mga espiritual na pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya upang makapamuhay ng matuwid ayon sa turo ng simbahan o relihiyong kinabibilangan. Ikawalo, may taguyod at maipahayag ang kahalagahan ng pamilya sa lipunan sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga pag-aaral, kapulungan, latlahain, at organisasyon na naghahangad sa pagpapaunlad ng pangkatawan at pangkabuhayang kapakanan ng pamilya. Narito ang mga reference para sa Quarter 2 Week 2. Naway, may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!